Praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Praise God. Isang magpapalang araw po mga kapatid, at salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli po tayo makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aral, ito po yung sa Sunday Gospel last week po, no? Ito po ay tungkol sa talento. Sabi dito sa may Mateo, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang 30. Sabi po dito, ito ay katulad din ng isang lalaking papaalis ng bansa. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ibinigay niya sa isang alipin ay 5 talento, sa isa pang alipin ay 2 talento, at ang isa pang alipin ay 1 talento. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Siya ay umalis agad ng bansa. Siya na nakatanggap ng 5 talento ay nangalakal at tumubo ng 5 pang talento. Gayon din na nakatanggap ng 2 talento, siya ay tumubo ng 2 pa. Ngunit siya na nakatanggap ng 1 talento ay umalis. Siya ay nagukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at sila ay nagbigay sulit sa kaniya. Dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, Panginoon, pinagkatiwalaan mo po sa akin ang 5 talento, narito bukod dito ay tumubo pa ako ng 5. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dumating din ang nakatanggap ng 2 talento. Sinabi niya, ipinagkatiwala mo sa akin ng 2 talento. Tignan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng 2. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dumating din ang nakatanggap ng 1 talento. Sinabi niya, Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon ka sa hindi mo ikinalat. Dahil sa takot, ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo. Sumagot ang kanyang Panginoon, ikaw ay masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko ikinalat. Nararapat sana na ilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi, at sa aking pagdating ay tatanggap ako ng aking salapi na may tubo. Kunin nga sa kanya ang talento at ibigay sa kaniya na may 10 talento. Ito ay sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana, ngunit sa kaniya na wala, maging ang nasa kaniya ay kukunin sa kanya. Ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay mananangis at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So mga kapatid, yan po yung Ebanghelyo last Sunday. So hindi po ako nakapag-share nitong gospel pong ito last week kasi may outreach po ako, no? Kasi siyempre baka marinig ng mga mimisyonan ko, wala nang surprise, no? So dahil tapos na ito, pwede na nating i-share. So dito mga kapatid, napakahalaga po ito. Ito po yung pagbibigay ng talento ng isang master, no? Isang Panginoon sa kanyang mga alipin, sapagkat sabi doon, siya ay aalis at pupunta sa isang malayong lugar. At ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng mga talento na kung saan mga kapatid para gamitin nila, no? Para improve nila yung sarili nila, para magamit nila na habang ang kanilang Panginoon ay wala, no? Habang nasa malayong lugar, ay ito'y kanyang pinagkatiwalaan ng mga talento. Ang una ay binigyan ng 5,000 talento, kasi sa iba pong translation, sa iba NIV na Tagalog, ang ano doon po ay 5,000, yung isa binigyan ng 2,000, yung isa binigyan ng 1,000. Praise God.
So dito makikita natin na may mga blessing na ibinigay, no? May talento na ibinigay. At kung titignan natin mga kapatid, kung babasihan natin sa numero o sa number, yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan lang ng isang talento. So kung babasihan natin sa numero, masasabi nating hindi patas, hindi pantay, no? Yung kanilang Panginoon, sapagkat kung pantay sila, dapat ginawa na lang yung 5, 5 rin, no? Yung 3 sila, puro 5. Para at least masasabi nating patas, no? Kung titingnan lang natin, no, by numbers, talagang masasabi natin parang hindi patas yung kanilang Panginoon. Kaya nga kahit dun sa mga ibang account sa Bible, yung one time na yung isang tao ay naghanap ng mga magtatrabaho, no, sa kanya, at sabi niya doon na bibigyan ko kayo ng isang denaryo, no, yung mga nag-start na maaga. Ganun din sinabi, no, yung sa kalagitnaan, sa katanghalian, sa alas 3 ng hapon hanggang doon sa 1 oras na lang at matatapos na yung trabaho sa buong araw, ay ganun din ang ipinangako sa kanila, no, isang denaryo. Kaya nang nagbayad na yung may-ari, yung nag-hired sa kanila, binigyan muna yung mga nahuli. So binigyan ng isang denaryo, at dahil doon nag-e-expect ngayon yung mga nauna na mas malaki yung ibibigay sa kanila, kasi nga ito kakaumpisa lang nilang magtrabaho, binigyan ng isang denaryo. So malamang to medyo mas malaki-laki sa atin, no? So nag-expect sila. Kaya doon medyo sumama loob nila kasi pare-pareho lang yung ibinigay na isang denaryo. Kaya nagreklamo sila, no? Kaya siyempre parang sa tingin na parang hindi patas kasi kami buong araw kami nagtrabaho. Tapos isang denaryo lang ibabayad nyo sa amin. Ito 1 oras na nagtrabaho, isang denaryo rin, no? Sabi na parang hindi patas. Pero ang katotohanan diyan mga kapatid, lalo sa gospel na binasa po natin, kasi naka-base sila sa numero no? Doon naman sa gospel, doon sa binayaran ng isang denaryo, yung kasi napagkasunduan yun ang agreement nila Magtrabaho ko sa akin, babayaran kita ng isang denaryo. So nasa kabutihan na ng nag-hired sa kanila kung dadagdagan o hindi. Basta importante, nagkasundo sila sa isang denaryo. So dito naman sa talento mga kapatid, pantay pa rin siya kasi nga sabi ko, kung numero ang bibigyan ang ating bibigyan ng pansin, talaga hindi sa pantay. Pero ang sabi doon, ang bawat isa ay tumanggap ayon sa kanilang kakayanan. So ibig sabihin pantay-pantay pa rin yun kasi nga nakadepende kasi yun sa kakayanan ng bawat isa. Ano ibig sabihin? Sabi ko nga, katulad ng isang bata at isang medyo matanda na, sa pagkain, di ba? Pag ang bata, binigyan mo ng isang platito, tapos yung matanda is isang plato. So kung titignan mo, pag binasihan mo yung size, masabi parang hindi yata pantay, hindi yata patas. Bakit yung sa bata, binigyan mo isang platito lang, tapos itong matanda, binigyan mo isang plato. Kung i-base natin sa measure, sa laki ng plate, ay talaga hindi talaga patas. Kasi platito, tapos itong isa, pinggan, di ba? Pero mga kapatid, sabi doon, kasi sa isang bata, yun lang ang kaya niya ubusin Isang platito lang yung kaya niyang ubusin 'di ba? Yung matanda, isang plato yung kanyang kayang ubusin. So baliktarin natin. Yung sa bata, binigyan mo ng isang plato, tapos doon naman yung isang platito, binigay mo naman doon sa matanda. Do you think magiging patas 'yon? So malamang mas lalo hindi magiging patas 'yun, hindi magiging patas 'yun. Kasi bakit? Kasi sa isang bata na ang kaya niya lang ubusin na isang platito, binigyan mo isang plato, imbes pagpapala sa kanya yon, magiging problema pa niya pa yun kung paano niya uubusin, di ba? Kapag pinilit niya ubusin yon, magkakaroon pa siya ng karamdaman kasi bakit? Sasakit yung tiyan niya, di ba? Saka hindi rin masyadong maganda yung glutton na yon, no? Pag sobra-sobra na sa kain, no? Sobra ka ng busog at pinilit mo, so glutton na yon, kasalanan na po yon. So imbes na maging blessing para sa kanya yon, magiging burden para sa kanya kasi nga sobra na sa limit, no, sa kanyang kakayanan yung ibinigay sa kanya. Kaya nga sa ating mga Pilipino, 'di ba, isa sa mga turo ng ating mga magulang, lalo kapag sasandok tayo ng ating kakainin, sabi niya, sumandok ka lang ng kaya mong ubusin ha. So kung ginagawa natin, kinukunti lang natin para at least kung parang kulang pa yung kinain natin, pwede pa tayong kumuha uli. Kasi ang inaadon is wag masayang, no? Masasayang kasi yung pagkain kapag hindi mo siya naubos. So ganun din yung mga talento masasayang lang din naman kung hindi mo rin naman magagamit ng tama kasi nga sobra no, sa kakayanan mo So
Sa matanda naman na binigyan ng isang platito, mas lalong hindi fair 'yon. Kasi bakit? Mahirap pong kumain na kasi yung isang platito at tapos matanda na ano yung medyo may edad na. So yung kanyang kinain hanggang dito lang 'yon, hanggang sa esophagus lang, 'di ba? Kaya nga ang gagawin ng taong 'yon, iinom na maraming tubig para dumiretso sa tiyan, para siya mabusog. So hindi pwede, no? Mas hindi siya patas. So kaya makikita mo naging pantay-pantay, naging patas 'yon kasi nga naka ano 'yon sa isa nilang base sa kanilang kakayanan ng bawat isa. 'Di ba? So ano pa? Ah Patas pa rin 'yun pag ang kanilang common goal ay matuwa yung kanilang Panginoon, yung nagbigay sa kanila ng talento. Kung gagamitin nila 'yon, yung mga ano, kasi ano lang naman dun is matuwa maging masaya yung Panginoon nila, yung talentong ibinigay sa kanila dumoble, 'di ba? Nag-improve, ah ano nga, tumubo, 'di ba? So, ang ano dun is matuwa yung amo nila, yung kanilang Panginoon. So, kung yung common goal nila is matuwa yung amo nila, patas pa rin yun kasi yung motibo nila, yung intention nila, yung hangarin nila is nagko-connect 'di ba? Ang kanilang motibo is same lang no? To mapasaya yung kanilang master. Ganun din sa mas paglilingkod, 'di ba? Kung sa ating mga naglilingkod sa Diyos, kung isa lang yung motibo natin bakit tayo naglilingkod is to glorify God, hindi magiging ano sa atin issue kung marami man yung talento ng isang tao, no? Mas paraging siya na lang palagi o tayo minsanan lang, no? Hindi naman gayon Ang importante doon mga kapatid is meron tayong ginagawa para sa Panginoon. At yung pinaka motibo natin is to glorify God, mapasaya yung Panginoon kasi ang Diyos naman hindi naman nakatingin sa laki, sa dami ng ating ginagawa. Kundi ang Diyos ay natutuwa, ang mahalaga sa Panginoon, ginagawa natin yun na may pag-ibig, di ba? Kahit anong liit ng bagay na yan sa tingin ng tao, pero dahil binuhos mo yung pag-ibig mo sa isang bagay na yun na sa tingin ng tao ay maliit lang, pero dahil binuhos mo yung puso mo doon, ay malaking bagay para sa Diyos yun. Kaysa yung binigyan ka ng malaking responsibilidad, pero wala naman yung puso mo doon, na parang napipilitan ka lang, mas maganda na yung konti lang yung ibinigay sa kanya, pero tinrabaho niya naman na may pag-ibig, di ba? So, common good common goal. Yung intention natin, pag iisa lang, pantay-pantay yun hindi magiging issue yun. Kasi kaso minsan, nagkakaroon ng division, pag-away-away sa mga naglilingkod sa Panginoon, kasi yun ang binabasihan natin, numbers. No? Yun ang binabasihan natin, numbers, hindi po yun. No? Kaya nga, yan minsan yung nagiging problema ng mga naglilingkod sa Panginoon kasi masyado sila nakatingin sa nakikita nila, no? Hindi po ganoon yung paglilingkod. Kasi nga the more na maraming binigay sa iyo, kala mo maganda 'yon, mas maraming hahanapin sa iyo, 'di ba? Tapos hindi mo naman pala kaya, no? Parang ano 'yan, yung parang kumuha ka ng maraming pagkain tapos hindi mo naman palang kayang ubusin, 'di ba? Oh, yun sa amin sa Iloilo tawag na hindi ka kaubos kang sinamo mo. No, puro ka lang yabang, no? Puro ka lang yabang na akala mo kaya mo pero hindi naman pala, hindi mo nga kayang pala ubusin yung ano mo, yung pagkain na kinuha mo, di ba? So common good pero yung mga daliri natin, yung mga daliri natin hindi magkakapantayan. Tingnan niyo, daliri ko hindi po magkakapantayan, di ba? Oh. Pero nagkakapantay-pantay yung mga daliri natin sa isang purpose kapag nagkaisa sila sa isang goal. Anong goal yon? Tayong mga Pilipino pag kumakain, mahilig tayong magkamay, di ba? Hindi ka masasabing Pilipino pag hindi ka nagkakamay, no? Tayong mga Pilipino, sanay tayong magkamay, lalo kapag ang mga ulam, lalo ngayon medyo malamig o kaya medyo umuulan, masarap kumain ng mga tuyo, di ba? Mga daing, di ba? Mga fried fish, talaga naman ang sarap na magkamay, no? Mga fried na talong, no, may kamatis ka o kaya labanos na may dilis, 'di ba? Sarap, no? Sarap na ilagay sa sausawan, sarap magkamay. So yung mga daliri natin, hindi po man yan magkakapantay-pantay, pero pag nagkaisa sila sa isang motibo, sa isang goal, yung para tayo ay busigin, magpapantay-pantay yan, 'di ba? Pag ito yung pinggan, ito yung pagkain, 'di ba? Hindi man sila magpapantay-pantay, pero nagkakapantay-pantay sila sa pagkuha ng kanin at ng ulam, no, pagsalok. So pantay-pantay sila tapos ilalagay mo sa bibig mo. Kasi pag hindi sila magpapantay-pantay, hindi ka makakakain ng maayos, 'di ba?
So makikita nyo, nagkakapantay-pantay yan kasi nga isang goal eh. Dapat ganun yung mindset natin bilang nagsiserve ka sa Panginoon, isa lang yung goal natin, no? Kasi yung iba kasi puro reklamo ng reklamo eh, no? Eh hindi, sabi namin, nag-ano lang kami, ano lang kami ng ano namin, ng aming mga ah ano nga to? Mga nararamdaman, no? Amen. Kasi minsan malalaman mo yung nagrereklamo eh. Maraming ganun eh, no? So hindi naman kami nagrereklamo eh. Nilalabas lang namin yung aming mga damdamin. Yun ba talaga, 'di ba? Dapat suriin natin puso natin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi basehan yung mga nakikita mo, hindi nga basehan yung numero eh, di ba? Ang basta tayo ay nakafocus lang sa isang layunin, mag-glorify ang Diyos. Sino man ang ginagamit ng Panginoon diyan, o minsan ka lang gamitin ng Diyos, doesn't matter eh, no, 'di ba? Kasi kapag may isang tao na ginagamit ng Diyos mightily, dapat yung reaksyon natin matuwa tayo. 'Di ba? Dapat nga ay matuwa tayo kasi merong nagpapagamit sa Panginoon at sa kanyang pagpapagamit maraming nabibless, no? Maraming pinagpapala ng Panginoon. Dapat ganoon yung ano natin, yung puso natin. Pag hindi na ganoon yung paningin natin, puro na lang tayo reklamo, there's something wrong sa puso natin. 'Di ba? Masyado na nating tinitignan yung pagkakaiba-iba ng mga ginagampanan ng bawat isa, no? So ano yung pantay-pantay yun eh, 'di ba? Eh naman natin sa bawat talento na ibinigay sa atin, meron tayong responsibilidad. Kaya nga sabi doon, binigyan ang bawat isa sa kanya-kanyang kakayanan kasi hindi ka pwedeng ano eh, para magampanan mo yung responsibilidad mo, nakadepende kasi sa ability mo eh, yun sa kakayanan mo eh. 'Di ba? Alang-alang naman na ipabuhat mo sa isang bata ang isang sakong bigas. Eh dito isang sakong bigas, ano lang, madali lang kasi 8 kilos lang eh. Hindi pa rin sa atin sa Pilipinas pag sinabi mo isang sakong bigas, 50 kilos. 'Di ba? Eh dito sabi mo mga ilang sakong bigas ang naano mo dito sa Canada, 'di ba? Kaya ko magbuhat ng ano, 2 sako, 3 sako, kaya kong buhatin ng sabay. 'Di ba? Eh siyempre pag sa Pilipinas ka, ganoon ba? Sasabihin, ang lakas pala ng taong ito kasi 3 sako. Ano, 4 na sako kanyang buhatin, mag-isa lang. Siyempre, ang isip kasi natin sa Pilipinas, 50 kilos ang isang sakong bigas. Eh dito, 8 kilos eh. Di ba? 8 kilos na. Ano yun, 32 kilos na yun pag apat. Wala. Di ba? So, makikita natin doon, hindi pwede na isang bata pabuhatin mo na isang sakong bigas yung sa Pilipinas na 50 kilos. Hindi niya kaya yun. Di ba? So maybe pwede mo lang pabuhat sa kanya 10 o 20 kilos, 10 kilos. Depende sa kakayanan niya eh, di ba? Alam na naman tayo ipagawa ng Diyos sa atin isang bagay na alam niya na hindi natin kaya. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, ina-allow ng Diyos kahit yung pagsubok sa buhay natin, nakadepende pa rin sa kakayanan ng bawat isa eh. Kasi pwede kang mabaliw, no? Hindi ka naman pwedeng bigyan ng Diyos ng hindi mo kayang pasanin na problema. Alam ng Diyos, hindi maganda sa utak ng tao yun, di ba? Hindi maganda sa kalusugan ng tao. Alang-alang na maibigay ng Diyos yun. So, makikita natin dito, yung responsibility kasi, di ba? Kasi pag binigyan ka ng Diyos ng sobra sa kakayanan mo, pwede mo siyang balikan. Lord kasi, yung binigay mo sa akin, alam mong hindi ko kaya, pinagawa mo sa akin. Di ba? Pwede baka magreklamo ko pa sa Diyos, alam mo naman di ko kaya, bakit pinagawa sa akin, di ba? Hindi naman ganoon eh. Kaya nga sabi ng Bible, ang Diyos nagbibigay, depende sa kakayanan ng bawat isa kasi nga may responsibility eh. Meron kang dapat gawin. Kaya nga makita natin dito, meron siyang tinawag na magaling, mabuti at tapat na alipin. Yung isa naman, tamad. No? Masama at tamad na alipin. So, makita mo, ano bang ibig sabihin ng magaling? No? Pag sinabi mo magaling, pag sinabihan ka ng isang tao, ang galing mo. So, ibig sabihin doon, napahanga yung binigyan ng 5 talents, saka yung 2 talents, napahanga nila eh. Napahanga nila yung Panginoon nila. No, na-amaze eh, you know, na-amaze. Kasi dumoble yung 5 talents naging nadagdagan pa ng 5. Yung 2 talents naging nadagdagan pa, naging 4 na, 'di ba? So, na-amaze siya kaya sabi, "Oy, ang galing, 'di ba? Pag sinabihan mo yung isang tao, ang galing naman." No? Ibig sabihin, ang husay. No? Ang galing, ang husay. Bravo, magnifico. Ibig sabihin, magaling. Napahanga nila yung kanilang Panginoon. Kasi sabi magaling eh. Ha? Pag sinabihan ka ng magaling, ibig sabihin napahanga yun.
Kasi ang husay mo, di ba? Ang husay mo, ang galing mo. Napahanga. Kasi napadoble nila. Bakit mabuti? Kasi ginamit nila sa tama eh. Ginamit nila ng maayos yung talento na ibinigay sa kanila. Kasi kung hindi nila ginamit sa ayos yon, malamang ubos yon, no? Malamang mawawala yung talentong yon, di ba? Pero dahil magaling sila, tumubo, nag-improve, no? Nandun yung progress, nag-improve, naging produktibo, nag-bear ng fruits kasi nga tumubo eh. Di ba? Hindi yung parang isang tao kung anong alam niya nung 1980s, yung pa rin alam niya hanggang ngayon, no? Parang walang improvement sa nalalaman niya. Alam niyo minsan yung alam natin ngayon, pagdating ng time, nag-i-evolve eh, 'di ba? May mga bagay na alam mo ngayon na hindi na applicable, no? Pero ikaw gusto mo pa ring i-apply ngayon. So hindi na pwede eh. Kasi nga hindi na applicable yung alam mo eh dati eh, no? Kaya nga hinaasa natin yung mga talento natin, yung mga alam natin, yung mga bagay na nasa atin, dapat nag-i-improve yan eh, no? Nagmu-multiply. Nagmu-multiply siya, 'di ba? So makikita nyo doon, napahanga, mabuti kasi nga ginamit nila sa kabutihan eh. Yung ginamit nila na maayos, kaya sabi niya mabuti at tapat. Bakit naging tapat? Kasi wala yung Panginoon nila eh. Kasi masasabi mong tapat sila kasi bakit? Kasi wala yung Panginoon nila, ginawa nila yung obligasyon nila, ginawa nila yung responsibilidad nila. Ginamit nila sa tama yung talentong ibinigay sa kanila. Kasi bakit? Kung titingnan mo, napakabuti ng ano nila, ng master, napakabuti ng Panginoon na. Why? Kasi sino ba yung magpapasweldo sa mga alipin? Siyempre yung amo. Paano sila sasweldoan ng amo kung wala yung amo nila? No? Pero dahil sa kabutihan ng amo nila, makikita mo, concern siya sa mga alipin niya eh. Kasi habang wala siya, ayaw niya na yung mga alipin niya maghihintay sa wala. So habang wala siya, binigyan niya ng talento na magagamit ng mga alipin na ito. Para habang wala siya, hindi naman sila mawawalan. Meron silang gagamitin para sa kanilang pang-araw-araw, di ba? So, ganun yun. Naging faithful sila kasi kahit walang nakatingin. Di ba? Kahit gano'n naman sa trabaho eh. Di ba? Maganda kasi yun na yung tiwala ng ano sa'yo, pag may pinagawa sa'yo, panatag yung puso ng boss mo kasi alam nila na mapagkakatiwalaan ka eh. Kapag alam nila mapagkakatiwalaan ka, pag may inutos sa isang bagay, panatag puso nila kasi alam nila tatapusin mo, aayusin mo, maganda yung gawa mo. Pero pag medyo duda sila sa'yo, minsan tinitingnan yung ginagawa mo baka mamaya mali na naman, di ba? Kung hindi man sila yung titingin, meron silang sa tatawagin na tao, pakicheck nga tong tao to, baka kung ano naman yung pinagagagawa, di ba? So may kita nyo dun mga kapatid eh, di ba? Na yung tapat is ginagawa niya yung kanyang obligasyon, may nakakita man o sa wala. Ganun dapat tayo, no? Bilang nagsiserve sa Panginoon. Yung naman yung masama at tamad na alipin, siyempre masama siya eh. Bakit masama siya? Kasi nga, binigyan na siya ng talento, sinisi niya pa yung Panginoon niya, yung master niya. Sabi niya, kasi gumagapas ka ng hindi mo pinagpagalan eh. Diba? Nag-aani ka ng hindi mo tinamnan. Kung isipin mo, dapat maging grateful siya. Bakit? Kung hindi naman siya binigyan, sino ba nagbigay ng binhi? O sino ba nagbigay ng kapital? Kung wala namang kapital, wala namang bibigay sa'yo ng binhi, ikaw yung nag-ahasik ng binhi na ibinigay niya sa'yo. Diba? Kasi wala ka namang itatanong kung wala namang ibinigay sa'yo na binhi. Wala ka namang gagamitin ko sa negosyo kung wala namang kapital na binigay sa'yo. Pasalamat ka, may ibinigay na kapital, may ibinigay na binhi para may iasik mo. So, siyempre, dahil sa kanya yung binhi, siyempre may parte siya doon. Kahit sabi mo pa ikaw yung, di ba, sa atin sa Pilipinas, di ba? O akin ang lupa, o ikaw yung nagtanim. Pero siyempre, dahil akin yung lupa, may share ako. O kaya sa yung lupa, ako magtatanim sa lupa mo. Pero may share pa rin yung, bawat isa sa inyo may share. Di ba? Ganun yun eh. Diba? So makikita nyo dito, tamad siya eh, masama, imbes na maging grateful, imbes na magpasalamat, minsan ayun ang problema kasi minsan, kasi nga nakatingin tayo sa numero, nakatingin tayo sa sizes, nakatingin tayo minsan sa nakikita natin, kaya imbes maging grateful tayo, reklamo tayo ng mga reklamo, yun yung mga masasamang alipin, yun ang mga masasamang naglilingkod sa Diyos, yung wala nang ibang alam, kundi magreklamo na lang. No, lahat na lang nirereklamuhan, lahat na lang may nasisilip, lahat na lang may nakikita, ewan ko na lang. 'Di ba? Ito yung mga tao ewan ko. 'Di ba? Ito yung mga tao minsan na ano kayang purpose sa paglilingkod, 'di ba?
maghanap, ay hindi na yung maglingkod na lang. Katulad dito sa trabaho, minsan may katrabaho ka, nasisilipin yung trabaho mo, ganito ganito. Eh yung mga boss nga hindi naghahanap eh. Minsan yung mga hindi boss yun ang naghahanap, eh. Yung mga boss, busabos. Yung mga piling boss, di ba? Sila yung naghahanap, yung mga boss hindi naman naghahanap eh. Basta gawin mo lang yung trabaho mo, okay na sa kanila eh. Pero yung mga feeling boss, sila yung yung naghahanap eh, no? Yun talaga eh. Kaya may kita mo, paglilingkod man o sa hindi paglilingkod ang pag-uusapan, nagkakapareho lang eh. So medyo yung lumabas si Haring Araw. Yan. Praise the Lord. Ano kaya to? Nakakasilaw eh. Masyado akong pumuputi eh. Yan. Yan. Mayroon masyadong puti ka eh. Baka sabihin nila nagugluta tayo. Hindi naman tayo nagugluta. Praise God. Sige na lang. So, dito mga kapatid, no, yun ang nagiging problema eh. No, na reklamo siya eh. Yung nagreklamo siya eh. No? Imbes na maging thankful siya, grateful siya sa kanyang Panginoon, puro siya reklamo. Kaya sabi niya, masama. Oh. Tamad. Kasi bakit? Eh, kasi may mga tao minsan kasi mas masipag pa yung bunganga kaysa gumawa, di ba? Dapat yung masipag tayong kamay natin, yung gawa ng gawa. Eh, kasi ngawa ng ngawa kaysa gumawa, ngawa ng ngawa. Mas masipag yung bunganga kaysa yung kamay nila sa paggawa ng mga responsa. Kaya tingnan mo, bakit hindi siya binigyan ng 5,000 ng 5 talento, 5,000 o 2 talento, 2,000? Bakit isa lang sa kanya? Kasi kilala siya ng Panginoon niya na yung taon to puro reklamo eh, no? Pag binigyan ko to ng 1,000, walang mapapalato, walang mapupuntahan yung talentong binigay ko sa kanya. Kasi ang alam lang nito, masipag lang to sa pagrereklamo, masipag lang ito sa ano paggawa, no? Gumawa. Kalimutan ko na, no? Nasabi ko na yung kanina eh. Yeah? Ngawa, no? Sabi niya, itong tao kasi ito, lang to eh. Mahilig lang to sa ngawa. Diba? So may kita niyo mga kapatid, hindi po kasi maganda yun eh. No? Tayo sana naglilingkod sa Panginoon. Kaya, yung masama at tamad, no? Ayun ang Panginoon na tamad tayo. Kasi yung mga tamad na tao, puro lang reklamo talaga yan eh. Di ba kahit naman sa trabaho, tayo mo, sino yung mga puro reklamo, yun yung mga tatamad eh. Kasi feeling nila, sisipag nila eh. Yeah? Feeling nila, ang gagaling nila sa trabaho nila, no? Ikukumpara pa nila yung trabaho nila sa iba, na feeling nila parang mas okay yung trabaho nila kaysa sa iba. Which is, hindi po maganda yon, no? Lalo tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, dapat yung focus natin is mag-glorify yung Panginoon, kasi pag nakafocus ka na sa trabaho mo, hindi mo mapapansin yung mga ginagawa ng kapwa mo sa trabaho eh, di ba? Kasi nga busy ka sa ano mo eh, sa field mo eh. Naks naman, di ba? Nakafocus ka sa ano mo eh, sa trabaho mo, kaya hindi mo napapansin yung trabaho ng iba. Pero pag wala kang ginagawa, yun na talaga, puro ang dami mo na napapansin, di ba? Kaya hindi yun po yung maganda mga kapatid, no? Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, siya ang Diyos ng gawa, hindi ng ngawa. Yan. No, ang binabasehan ng Panginoon yung gawa, hindi yung ngawa. 'Di ba? Kasi pag puro lang tayong gawa, walang mangyayari. Walang mangyayari sa buhay natin kung puro lang tayong gawa ng gawa, mga kapatid, no? Sa buhay ng tao, hindi puro daldal, no? Kailangan meron tayong patunay, no? Sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay. So, yun mga kapatid, no? May responsibility and the same time may accountability, no? Inaano ko kasi medyo masilaw mga kapatid, no? Masyado tayong pumuputi. So, yun, may accountability, no? Sa bawat responsibility, may accountability. Ang magsusulit tayo eh, darating ang time, lahat ng hanapan tayo ng Panginoon eh. Diba? Kung nagawa ba natin yung mga tungkulin na dapat nating gawin. Kaya nga sabi doon, ang bigyan na konti, hahanapan ng konti. Binigyan ng marami, hanapan ng marami. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mas lalong hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Diba? So lahat ng bagay may accountability po yan mga kapatid. At pagdating ng araw, no? Kung kunyari, puro lang napapansin mo yung kapwa mo, pagdating ng araw, hindi naman
ikaw yung haharap sa Diyos, tayo yung haharap sa Diyos eh. Hindi mo naman pwede sabihin yung katabi ko kasi hindi tatrabaho eh. Hindi naman yung trabaho niya yung hanapin ng Diyos eh. 'Di ba? Ang hanapin sa iyo ng Diyos yung pinagagawa niya sa bawat isa sa atin. Kung nagawa ba natin yung pinagagawa sa atin. 'Di ba? Na-improve ba natin yung sarili natin? Ano ginawa natin sa mga gifts, sa mga talent, sa mga regalo ng Diyos na binigay sa atin, no? Paano natin hindi naman tatanungin sa iyo ng Diyos, "Oh, kamusta yung yung kapitbahay mo? Ay kamusta yung co-worker mo? Ay kamusta yung katabi mo sa upuan, no? Ang katabi mo sa trabaho, ay kamusta naman yung gawa niya?" Hindi naman ganoon eh. Ang tatanong sa atin ng Diyos, "Oh, kumusta? Kumusta yung ginawa mo?" 'Di ba? Ganoon 'yan mga kapatid. May accountability po tayo. 'Di ba? Kasi minsan baka masyado tayong sobra sa pagpapansin sa kapwa natin, tapos hindi natin nababantayan yung sarili natin, 'di ba? Kasi pagdating ng araw, sabi nga, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas, 'di ba? Ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Diyos Ama, 'di ba? Ganun yun mga kapatid eh. Kaya nga mga ngalit ang mga ngipin, no, itatapon sa labas at mangalit ang mga ngipin, no. So mga kapatid, yun lamang, no, sa ating paglilingkod, ang lahat ng natatanggap natin o ano man yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, wag po natin ikukumpara, no. Ibinigay ng Diyos yan kasi nga yun yung kaya natin eh, di ba? Magpasalamat na lang tayo at kahit paano ginagamit tayo ng Diyos, no. Kung sa tingin natin na parang naliliitan tayo, edi magsumikap tayo, no, ipakita natin sa Diyos, magsumikap tayo na para dumating yung araw, madagdagan din yung talento natin, no? Mapagkatiwalaan din tayo ng Diyos sa malaking bagay. Kaya sa maliit pa lang dapat gawin natin kung ano man yung bagay na pwede nating gawin na magbibigay ng kagalakan sa pinaglilingkuran natin. No, yun lamang mga kapatid. Salamat sa Panginoon at babalik na rin po ako sa trabaho ko. Nag-lunch time lang po ako. So ito na po yung lunch time ko, no. Makabahagi po ng salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat mga kapatid at see you on the next day sa mga darating na panahon. God bless everyone.